pakikinig ng salita ng Diyos. Noong pong nakaraan ng ating pag-aaral ay tinapos po natin sa 5 principles na ibinigay kay Moses. At ito po yung pagpapatuloy natin ngayon. Yung 5 principles given to Moses, okay, sa ating pong pag-aaral na training leaders o leaders training. So, ngayon po, bago tayo dumako ay samahan po na ako sa panalangin. Dakila namin, Ama, ng makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ng karunungan. Ikaw ang Diyos na nasa amin. Ikaw ang Diyos na gumagalaw at tumikilos po sa amin. Tumakatag po sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang Diyos, our Father, the provider, na siya pong susupply ng lahat po ng aming pangangailangan. Sa aming pong pagkain, sa araw at gabi, sa aming pong spiritual na pagkain, sa lahat po ng aming pangangailangan, minsan man, hindi ka po nagkulang. Kaya po, Lord, maraming pong salamat. Gamitin mo lamang po yung lingkod bilang ang Lord ng walang laman at maging pagpapala po sa amin, lalo yung mga salita, maging pagpapala po sa amin lahat. Maraming pong salamat, Holy Spirit. We continue to acknowledge your presence and your power sa aming pong kalagitnaan. At ito po yung aming isikang hindi nakikita, ngunit makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Ito po ang kasama dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Okay, so darako po tayo sa ating pinag-aaralan. Yung 5 principles given to Moses, okay? Actually po, ang 5 principles po na ito ay ibinahagi din naman po sa kanya ng kanyang biyanan na si Jethro, yung pong asawa, yung pong ama ng kanyang asawa na si Zipporah, ay binahagi sa kanya ito dun sa Exodus. Okay, pero babasahin po natin yung mga ilang talata sa bilang o numbers para po makita natin. Pero ito ay pinahayag niya sa kanya ni Jethro noon, yung kanyang biyanan, na nakita ng biyanan niya na masyadong nahihirapan si Moses sa kanyang ginagawa. So dito po natin nakita yung clericalism na kung saan yung na-apply po ni Moses nung unang siya po ay tawagin ng Panginoon. Kaya po siya, pinadala po ng Diyos sa kanya yung kanyang biyanan na si Jethro para po payuhan. At ako po ay naniniwala na yung payo ni Jethro na yon ay galing po sa Diyos. Okay, na ang gusto ng Diyos ay mag-aangan si Moses sa kanyang ministeryong pinanampanan. At kung mababasa po natin doon sa Exodus, doon po ay talagang maghapon, umabot siya ng gabi sa pagka-counseling, pagbibigay ng pagtuturo, lahat ng kanyang ginagawa, na siya lamang po mag-isa. Talagang hapong-hapo siya. So, kinakailangan na mayroong magturo sa kanya. Kaya sa atin bilang isang leader ng church, ay hindi mawawala. Kinakailangan mayroong pong mas nakakahigit na nakakataas sa atin. Bukod sa Diyos, ay mayroong pong nakalagay na tayo mapagkukunan ng aral, ng turo, para naman po tayo ay may maipangaral sa mga nasasakupan po natin. So, umpisahan po natin noon po sa aralin na ito ng 5 principles given to Moses. Okay? So, ito po ang sinasabi niya. Okay? Tingnan po natin, pag-aaralan po natin. Okay? Bilang o numbers 11, 14 to 15. Hindi ko kayang dalhin mag-isa ang buong bayan ito sapagkat buong mabigat sa akin. At kung ako'y ginagawan mo ng ganito, ay papatayin mo na ako. Ipinamamanhid ko sa iyo kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa inyong paningin at huwag ko na makita ang aking kahirapan. So yun yung binanggit ni Moses that time nakausap niya si Yahweh, na talagang mabigat yung kanyang tungkulin na tinanggap at naayatan sa kanya sapagkat buong bayan ng Israel yung dinadala niya, tinataglay niya. Lahat ng kabigatan ng bayan ng Israel ay dala niya. Lahat ng lumalapit sa kanya, nagtuturo pa siya,
kung paano susundin ang kalooban ng Diyos sa 10 kautusan, kung paano susundin ng mga nasasakupan niya. Kaya ito yung kanyang dalangin. So, tingnan po natin muli. Basahin po natin sa number 16, 11:16. Ganito po ang kanyang sinasabi. At sinabi ng Panginoon kay Moses, pisanin mo sa akin ang 70 lalaki sa mga matatanda sa Israel, sa iyong mga nalalaman sa mga matatanda sa bayan at huwag at mga nanggugulo sa kanila, at dalhin mo sa tabernakulo ang kapisanan upang sila ay makatayo roon na kasama mo. Okay, so ito po yung sinabi ng Diyos kay Moses para maging maayos po yung larawan. So sabi ng Panginoon kay Moses, yung Diyos kay Moses, pumili siya ng mga lalaki, 70 taon, 70 lalaki sa mga matatanda sa Israel, sa iyong mga nalalaman na mga matatanda sa bayan at mga nangungulo sa kanila, at dalhin mo sa tabernakulo ng kapisanan upang sila ay makatayo roon na kasama mo. So, mali po yung pagkakabasa ko kanina. Sorry po nanggugulo. Basa ko kanina. Yun po pala, nangungulo. Okay. Ayan. Ayun kasi nung English eh. Okay. So, sabihin mo, okay, at sinabi ng Panginoon kay Moses, pisanin mo sa akin ang 70 lalaki sa mga matanda ng Israel. So, pinapipili po sa kanya, matatanda ng Israel. Ibig po sabihin ay meron na po itong mga nalalaman patungkol sa kautusan, nagtuturo na rin ang salita ng Diyos, nagtuturo na rin patungkol sa kautusan. Okay? Sa iyong mga nalalaman, so yung mga kakilala ni Moses na matatanda sa bayan at mga nangungulo sa kanila, at dalhin mo sa tabernakulo ng kapisanan upang sila ay makatayo roon na kasama mo. Okay, so ganun po ang gagawin ni Moses. Pipili siya ng 70 lalaki na alam niyang matatanda na ng bayan ng Israel. Okay, ito po yung mga nangungulo o yung namumuno ang dadalhin ni Moses. Okay, adjust po tayo. Tingnan po natin. Okay, Exodus 18:21-22. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Bukod dito ay hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa, gaya ng matatakutin sa Diyos, na mga taong mapagpatotoo, na mga napupuot sa kasakiman, at siyang mga ilalagay mo sa kanila na magpuno sa mga lilibuhin, magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga lilimampuin, at magpuno sa mga sasampuin. So, ganyan po yung bilin ng Diyos kay Moses. Okay? Na yung 70 lalaki na matatanda ng bayan ay pipiliin yung mga ilalagay ni Moses doon sa mga misyon o mga ministeryo na dapat gampanan sana niya. Pero dahil po sa siya ay talagang lahat na po nung tungkulin na dapat pala ay ibigay niya sa iba, ay hindi niya po na ibibigay kasi hindi niya po alam yung pamamaraan na yon. Kundi pa nga po isinugo si Jethro na kanyang biyanan para sa bahagi ng pagsasaayos o administration, sabihin na natin, pagsasaayos ng buong iglesia. Hindi niya po matututunan. Kaya po tinuruan siya ng kanyang biyanan, ganito ang gawin mo. Okay, pipili ka ng mga tao, okay, at ilalagay mo sila doon sa mga kaso na mga maliliit lamang, sila ay kaya na nila yung lutasin. Pero yung mabibigat na kaso, hindi sila magkaunawa, hindi sila magkasundo, yun ang ilalapit sa inyo. At lahat ng ilalapit sa iyo ay ikaw naman ang maglalapit sa Diyos. Okay, yun po ang pinagagawa ng Diyos kay Moses para po maibsan yung kanyang ministeryo. Ganun din po tayo sa loob ng church. Meron po tayong ginagawa, meron po tayong pag-a-adjust na ginagawa, at tayo po nakakaalam tayo o alam natin
kung sino ba yung mga nakarapat-dapat o sino ba yung may potential sa pagiging leader. Alam po natin yon ng mga nangunguna sa church. Yun po ang ating pinagmamasdan. Yun po ang ating, kaya nga po tinawag tayong overseer. Ino-oversee po natin yung pong mga nasa loob ng church. Sino po ba yung kanilang potential bilang leader, at yung sila ay mailagay po sa loob ng church bilang sa leadership upang makatuwang sa loob ng iglesia. Okay, yun po yung dapat gawin natin. At kung tayo naman po halimbawa ay naatasan ng ating leader, nabigyan po tayo ng ministeryo na dapat nating galawan, gampanan, abay gawin naman po natin ng maluwag sa kalooban. Okay, gawin po natin dahil yun po naman ay hindi nanggagaling mismo sa ating overseer o hindi nanggagaling mismo doon sa pastor o leader ng church, kundi yun po ay in-reveal lamang sa kanila at idina-download ngayon sa mga leader na nasa loob ng iglesia. Okay, so maliwanag po ba? Ganun po ang dapat natin gawin. Kailangan ang isang leader, ang isang overseer, ang isang pastor, hindi niya pinapasang lahat ang tungkulin sa loob ng iglesia. Dapat po ay binabahagi niya at ang lahat ng kawal na dumating sa loob ng church ay nasa pangangalaga ng pastor. Okay, siya po ang nakakaalam na kung ano ang potential niya bilang isang leader, saan siya magiging qualified bilang isang leader ng ministeryo, ano ba yung kanyang gift na binigay sa kanya ng Lord. Tayo po mga leader ng church ang nakakaalam nun at nagmamasid po tayo. Okay, hindi po lamang tayo nanunood sa kanila, kung hindi ang gawain po nating mga leader sa loob ng church ay magmasid po sa kanila. Okay, so ganun po, ano? Okay, so ito po yung sabi niya. Ayan, bukod dito yung hanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa, gaya ng matataputin sa Diyos. Okay, bihasa sa salita ng Diyos, bihasa sa aral at turo ng Diyos, at higit sa lahat ay matataputin sa Diyos. Meron pong God-fearing. Ibig po sabihin, yung may banal na takot sa Diyos, yung po yung itatalaga na manguna. Okay, so ito po, tingnan natin, ha? Okay, na mga taong mapagpatotoo, yung kanyang testimony, yung kanyang testify, ay talagang nakaka-bless at talagang dapat na tularan sapagkat siya isang magandang halimbawa as a leader ng church. Okay, pipiliin po natin yun, hindi tayo basta pili ng pili, hindi tayo basta ordain ng mga manggagawa. Okay, kailangan po ay talagang nasala silang mabuti. Kaya nga po yan yung ating nais na isulong ngayon sa church po natin ng JCELS, na kinakailangan ang bawat leader na itatayo, umpisa pa lamang sa deacons pa lamang na itatayo, kinakailangan kwalipikado siya. Asa kanya yung lahat ng katatangiang hinahanap ng isang church sa isang leader. Okay, alam naman po natin yon. Nasa Timothy po yon. Okay, so Timothy 3. Yan. So ngayon, ang sabi po ng Panginoon kay Moses, okay, napupuot sa kasakiman at siya'y siyang mga ilagay mo sa kanila sa pamumuno sa mga, okay, lilibuhin, magpuno sa mga dadaanin. Tingnan po natin, ilagay po niya yung mga kakayahan yung pong mga pipiling leader ayon sa kanilang kakayahan na ibibigay sa kanila. Okay, una sa lilibuhin, pangalawa sa mga dadaanin, pangatlo sa salalimampuin, at pang-apat ay sa mga sasampuin. Ayan, yan po yung pagbibigyan niya, i-distribute ngayon ng Diyos, okay, sa mga pinili ni Moses na matatanda ng bayan at maaasahan na nagtuturo ng kasulatan, nagtuturo ng 10 kautusan ng Diyos sa mga tao. Ibig sabihin, talagang hasana po sila, na-train na po sila. Hindi basta pipili lang si Moses, hindi basta kukuha lang, kundi na-train na. At talagang alam naman ni Moses kung sino yung mga dadali niya
sa harapan ng tabernakulo upang ibigyan ng Panginoong Diyos ng kapangyarihan din naman ng tulad na tinanggap ni Moses para sila ay makatulong ni Moses sa ministeryo. Okay, so yan po ang ating pong pinag-aaralan. Okay, so sunod ay Exodus 18:21-22. Okay, at pahatulan mo sa kanila. So ang hatulan nila. Okay, at pahatulan mo sa kanila ang bayan sa buong panahon at mangyari na bawat malaking usap ay dadalhin nila sa iyo. Datapwat ang munting usap ay sila ang maghahatulan. Okay, sa ganyan ay magiging magaan sa iyo at mapapasan silang makatulong mo. At mapapasan silang katulong mo. So, ibig po sabihin ng Diyos, okay? Kung mahati na yung pong lahat ng 70 na pinatipon ng Diyos na kalalakihan sa harapan ng tabernacle, ibibigay sa kanila na pangunahan nila yung libuhin, lalaanin, lilimampuin at sasampuin. So, ito yung kanilang hatulan ayon sa ipagkakaloob sa kanila ng Diyos na gift. Okay? So, ganun po mangyayari. So, mahalaga po sa church. Okay? Tandaan po natin. Mahalaga po sa loob ng church ang unity. Okay? Mahalaga po sa loob ng church ang unity. Mahalaga po sa loob ng church na nagkakaisa yung pong mula doon sa overseer hanggang sa pinakamababa, hanggang sa pinakabagong miyembro ng church. Kailangan po yun ang maituro natin sa kanila upang sila ay hindi po umaalis o iniiwan ang ministeryo niya sa loob ng church. Okay? So, ganyan po ang mangyayari. Okay? Para sabi ng Panginoon sa kanya, sa gayon ay magiging magaan sa iyo at magpapasan silang katulong mo. May makakatulong na yung overseer ng church, may makakatulong na yung pastor ng church, may makakatulong na yung mga manggagawa sa loob ng church dahil i-divide na yon, ahatiin na, bibigyan na sila ng kani-kanyang ministeryo. Okay. So, tingnan po natin. Bago po tayo. Okay? Ayan. Okay. Ito po yung sabi niya, what does the scripture teach us? Ano yung itinuturo sa atin ng salita ng Diyos? Ano yung itinuturo sa atin ng salita ng Diyos? Okay. Tingnan po natin. It teaches us that the leadership gifts were given to the church to train the members to the work of the ministry. Okay, tingnan po natin. Napakaganda po nung binabanggit, no? Yung mga teacher, okay, na sila po yung nag-lead sa church o leadership, meron silang leadership gift na ibinigay sa kanila ng church. Okay. Sila naman po yung magte-train, sila po yung magtuturo sa mga members, okay, na sa mga bahagi ng gawain sa loob ng church, ng ministeryo sa loob ng church, sila po yung magtuturo. So, ibig ko sabihin, ganito po, okay, para mas malinaw. Yung teaching na ito po na aking pinag-aaralan, inireveal po ng Diyos sa inyo pong lingkod. Okay. Ngayon, nung i-reveal sa akin ng Lord, yung pong teaching na ito, hindi ko po pwedeng ibigay sa inyo na ituturo nyo lang. Kailangan, ako mismo yung magtuturo doon sa mga leader ng church. Hello, take note, nakukuha niyo po ba? Ibig sabihin, mananawagan ako sa loob ng church na kinabibilangan ng Jesus family, at ngayon yung mga leadership o yung mga leader ng church, yung pastor, overseer ng church, ay magbibigay po sila ng time kung kailan po pwedeng ibahagi at ituro itong pong pag-aaral na ito. Okay. Ngayon, leadership lamang po, mga leader lang po ng mga church, hindi po pwede yung kasama yung member, leader lang. Ngayon, pagdating na po sa member ng church, ang magtuturo na po noon ay walang iba kung hindi ang inyo pong mga leader.
nasa leadership na po yung pagtuturo ng ating pong pinag-aaralan ngayon. Hindi na po ako ron, kayo na po doon. So ibig ko lang sabihin, para mas maunawaan ko yung aking itinuturo at mas maunawaan nyo yung itinuturo na ito, kailangan manggaling muna. Kasi yun po yung sinasabi natin totoong protocol eh. Okay. Kasi po tayo ay gusto natin may protocol. So yun po yung protocol. Ito po ganito yon. Coming from the Lord. Inireveal po sa akin. Ngayon, ida-download ko naman po sa mga leader ng church, sa mga pastors and overseer ng church. Ida-download ko yon. Okay, ibig po sabihin, ituturo ko sa kanila. Ituturo ko sa kanila yung pong aralin na ito na ibinigay po ng Diyos. At kinakailangan lahat ng leader ng church nandoon. Okay. Ngayon, pagkatapos po noon na naituro ko na sa kanila, meron na po silang kopya o meron na po silang authority para magturo. Okay. Hindi po kasi po pwedeng ibigay natin ang teaching materials na hindi ko muna napag-aralan. Hello, nakukuha niyo po ba? So ngayon, kapag napag-aralan ko na, naituro ko na, saka ko naman po ibibigay sa inyo para kayo naman ang magtuturo doon sa inyong mga nasasakupan. Yun po ang tunay na protocol. Okay, note, this was also the purpose of Moses' ministry, but he just didn't know it. Okay, yun din po yung purpose ng ministry ni Moses, kung bakit po siya tinawag. Kaya lang hindi po niya alam kung paano niya gagawin at kung paano niya po uumpisahan. Kaya po ipinadala pa ng Diyos sa kay Moses, yung kanyang biyanan na si Jethro, para ipaliwanag po yung lahat. Okay, maaaring sabihin natin, hindi naman ang Diyos ang nagpadala kay Jethro kasi hindi naman po natin makita na sinulat. Okay, pero mga kapatid, hindi magsasabi si Jethro na magandang bagay patungkol sa ministeryong ginagalawan ni Moses kung hindi ang Diyos ang nagsabi. Kung hindi ang Diyos ang nagpadala sa kanya. Okay, maliwanag po ba? So ganito po mga kapatid. Okay, so ngayon, praise God dahil binigyan po natin ng pahalaga yung pong salita ng Diyos. At tandaan po natin, sa aking pong pagtuturo na ito, hindi po ako ang naitataas, kundi ang Panginoon. Hindi ko tinataas sa aking sarili sapagkat gawain ko po ito eh. Dapat sa akin po magmula. Bakit? Kasi ako po yung inilagay ng Lord sa inyo upang mangalaga. Ngayon, kung hindi po manggagaling sa main church yung teaching, ano na po ginagawa ko? Hindi po pwedeng nakaupo lang ako. Hindi po pwedeng naka-lockdown tayo, lockdown nila ang spirit ko. Dapat po naka-lockdown man tayo, ang spirit natin gumagalaw, kumikilos, naghahanap ng mga bagay na bago na ituturo sa ating Panginoon, sa ating mga kawan. At tandaan po natin, kung malalim po ang relasyon natin sa Panginoon, hindi po mahirap maghanap ng teaching. Okay, so maliwanag po. Okay, so ngayon, nako po tayo. What is the leadership or the leader's job? Okay, ano ang trabaho ng leader? Okay, ano nga ba yung trabaho? Ito, to train and equip the members of the church who have leadership. Okay, so iyon po yung gawain ng mga leaders sa loob ng church. Kung ikaw na nakikinig ngayon, nakaupo, nakatayo ka man, o nakalihod ka man, ano man ang ginagawa mo, ano ang posisyon mo sa pakikinig ng salita ng Diyos na ito, nuturo ng aral ng salita ng Diyos na ito, kung kiniklaim mo na leader ka, dapat meron kang ginagalawan at ginagampanan sa loob ng church. Huwag naman po nawa na tayong mga leader ay maging unang pasaway sa ating mga overseer. Okay? Tandaan po nito, ito po masasabi ko lang po sa inyo. Okay? Noong po ako ay nasa isang church na pinanggalingan ng inyong pong lingkod, okay? Kahit minsan, hindi po ako naging pabigat sa overseer namin. Kung ano ang in-reveal sa kanya ng Diyos, idina-download yun ngayon niya sa aming mga leader sa loob ng church.
At ni minsan, kahit makita nyo po siya, tanongin nyo kung naging pasaway ako sa kanya. Okay. Kung meron kaming hindi pinagkaunawaan, kung meron kaming hindi pinagkasunduan sa mga inililibin niya o pinapahayag niya sa amin. Okay, lahat po noong mga sinasabi niya, sinusuportahan ko. Especially, kasi alam ko po, sa kanya talaga nagsasalita ang Diyos. Okay, hindi po sa akin. Okay, so, hello, kuha po ninyo. Meron po talagang pinagkatiwalaan ang Diyos na manganalaga sa kanila, na magdadala sa kanila kung ano ang nararapat nilang gawin. Okay, so ngayon, tingnan po natin mga kapatid. Okay, sa loob ng church, okay, nakikita ba natin ito sa loob ng church? Ano ba ang ginagawa nila sa loob ng church? Okay, ano ba ang ginagawa ng leader natin sa loob ng church? Ano ba ang ginagawa ng leadership? Sino ba ay may ginagawa para lumago ang church? Para lumago at mag-level up ang faith ng po mga members. Tandaan po natin, hindi tayo magte-train sa mga leaders. Na kayong mga leaders sa loob ng church, kailangan tinetrain din kayo para meron naman kayong maipakain doon sa ipinagkatiwala sa inyong pangalagaan. Hello. Okay, so yun lang po. To train and equip the members of the church who have leadership potential. So, lahat ba ng members pwedeng pumasok sa leadership? Hello, ito po ang sabi niya. Okay? Lahat lamang ng may potential na maging leader, yun po ang ite-train. Hindi lahat, halimbawa, lahat po ng members. Okay, lahat ng members ba nito pwede natin ipasok sa leadership? Pwede ba silang mag-leadership? Hindi. Pipiliin ngayon ng overseer, sino sa kanila yung may potential na maging leader. Sila yung tuturuan ng leadership. Hello. Okay. So, ganun po. Hindi po napakadali na gawin. Katulad na lamang po ng ginagawa ng church. Na dati ay kung sino po yung magustuhan natin, kung sino po yung pwede nating i-ordain, kung sino po yung napupusuan natin, kung sino po yung malakas sa atin, o kung sino po yung taong naakala natin po pwede na, i-ordain natin. Okay, tandaan po natin, hindi po tayo nag-ordain ng gawain sa labas. Ang ino-ordain po natin is spiritual leader. Yun po ang ino-ordain natin, mga spiritual leader, at hindi po mga nagtatrabaho na gawain sa labas. Okay, so yun po ay maliwanag. So, tingnan po natin. Ako po tayo. Okay, at maaari po na sa isang napakagandang paksa yung ating pong tinatalakay. Ephesians 4:10-12. Ito po yung sabi. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitasan ang buong kasangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Okay, kung sino daw yung umakyat, siya din naman yung bumaba, at siya muli yung akyat, at siya muli yung bababa. Okay, at pinagkalooban niya ang mga iba nang maging mga apostol, at ang mga iba ay propeta, at ang mga iba ay ebangelista, at ang mga iba ay pastor at mga guro. Take note mga kapatid. Yung pong bihag na ito na iniwan ng Diyos sa iglesia, it is the gift of the church. Yung pong gift na ito na iniwan ng Diyos sa iglesia, hindi po ito pataasan ng ranggo. Hello? Hindi ito pataasan na, ay, evangelist ako, mas malamang ako sa iyo, evangelist kasi ako. Ay, hindi, mas lamang ako sa iyo kasi ako pastor. Hindi, mas lamang ako sa iyo kasi propeta ako. Hindi, mas maganda yung tungkulin ko kasi apostol ako. Hindi, mas maganda sa akin kasi teacher ako. Okay? Hindi po ganon ang paglalagay ng Diyos ng gift po na ito. Inilagay ng Diyos ang gift na ito para magkatulong-tulong sila na isaayos at palakasin patatagin ang iglesia at maihanda ang lahat ng members sa gawaing paglilingkod. Yun po ang dahilan. Hindi po dahil sa ikaw ay pastor, mas mataas ka na.
Hindi dahil sa ikaw ay evangelist, mas mataas ka na. Hindi dahil sa ikaw ay good teacher, o ikaw ay apostles, at ikaw ay propeta, mas mataas na ang rango mo. Alam po niyo, hindi pataasan ang rango yan. Okay? Yan po ay ayon sa panawagan sa iyo. Kung saan ka tinawag ng Diyos, gumagalaw at kumikilos ka sa panawagan sa iyo ng Diyos, doon po natin nakikita na qualified ka. Okay? Kaya nga po, yung sinasabi po natin, na ang pagpapastor, hindi po napakadali. It's a calling. It's a gift. Hindi po yan, kung gusto mo lang magpastor, nagpastor ka na, nagpa-ordain ka na, nagpastor ka na. Hindi po ganoon kadali. Kasi mas mabigat po ang hahawakan ng mga pastor. Remember, Moses. Napakabigat ng kanyang dinadala na kinakailangan niya, may katulong siya magpapasan. Kaya nga nagpatawag ang Diyos ng 70 matatanda ng bayan ng Israel para maihanda sa gawaing paglilingkod na katuwang ni Moses sa ministeryo. Hello? Okay. Ayan. Ito po sinabi niya sa 12. Sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Yung po yung dahilan bakit siya nag-iwan ng 5 gift of the church, bakit siya nagbigay ng 5 gift of the church, para maihanda, maging sakdal at banal ang mga lingkod ng Diyos ay katitibay ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Okay, para maihanda sa gawaing paglilingkod yung lahat po ng members sa loob ng church. Hello? Okay, ayan. So, maliwanag po ba? Okay? So, ngayon po ay dadako po tayo dito sa huli na ating pong pag-aaralan ngayon. Okay, ang pag-aaralan po natin ngayon ng bandang huli, okay, ito po ay napakaganda. Kasi kung may apply po natin to sa ating pong ministeryo, alam niyo po napakaganda. Ito po yung pamagat niya. Each one, teach one. Yung bawat isang leader na nasa loob ng church, kung ikaw man ay leader sa loob ng church, ito ilagay mo sa iyong kaisipan, sa puso mo. Teach one, teach one. Kung halimbawa, 8 kayo na leader ng church na ngayon kinabibilangan ng church na 8 kayong leader. So ibig kong sabihin, kung magtuturo ka ng isa, okay, sa susunod po yung isa na yon magiging, kasi kung 8 kayo, okay, kung 8 kayo, sa susunod po yung 8 na yon magiging 16. Hello, nakukuha niyo po ba? Ibig kong sabihin na yung leadership ng church dumarami. Okay? At lahat ng leadership na sa leadership ng church, okay, hindi naman po lahat sila pwede mong ilagay sa ministeryo. Mamimili lamang po tayo sa kanila sino na yung pumasa sa ating pong pag-aaral. Malalaman po natin yon sa kanilang pananampalataya. Okay? Sa kanilang pag-level up ng kanilang faith, ng kanilang relasyon sa Panginoon. Hindi dahil sa paborito mo. Okay? Hindi dahil sa nabibigyan tayo. Okay? Sila na yung gagawin natin. Sila yung i-assign natin. Alam po yun, yan ang warning. Yan po ang delikado sa lahat. Kaya po masasabi ko po lamang sa inyo. Nung ako po ay nariyan sa Riyadh, okay, marami pong naglalagay sa akin. May nagbibigay, pastor, ayan, kundi damit, pantalon. Marami po ako natatanggap. Pero minsan sa kanila, isa man sa kanila, wala akong pinapaboran. Especially sa akin po kasi, pag mali ka, mali ka. Kahit binibigyan mo ako, hindi po pwede sa akin yan. Itutuwid at itutuwid kita, re-reviewin at re-reviewin kita. Hindi po pwede sa akin na ako susuhulan. Hindi po pwede. Hindi po ako nagpapabayad at hindi ako nababayaran. Okay, kaya po malakas ang loob ko na nag-share ng Word of God sa harapan ng pulpito. Kahit sino pwede kong reviewin. Bakit? Kasi hindi mo ko binabayaran. Hindi ikaw ang nagbabayad sa akin, hindi ikaw ang nagbibigay sa akin ng pangangailangan ko, kundi mismo ang Panginoong Diyos. Okay? So yun lamang po. Okay, ito po ang sabi niya sa teach one, teach one, teach one. Taking the training that you have received and pass it on the other faithful man. Okay. Ngayon, ikaw na naturuan na.
Okay, ikaw na nandyan na, nasa leadership ka na. Pipili ka ngayon na gusto mong i-train. Pipili ka doon sa inaakala mo rin naman na may potential maging leader. Pipiliin mo siya, tututukan mo siya. Hanggang sa, yun na po yung sinasabi doon sa Mateo na turuan natin sila. Okay? Na lahat ng itinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo ay turo din naman natin sa Kanya. Commanded po yun ng Diyos. Ikinuman po sa atin ng Panginoong Jesucristo yung pong bagay na yun. Hindi po inuutos sa inyo yun na magturo kayo ng isa. Ang bawat sa inyo magturo ng isa. Ang nag-uutos po noon, ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, at maging kay Apostol Pablo, itinuturo po na ni Apostol Pablo yan. At dyan nga po natin kinuha yung pong goal natin. Okay, remember po, maalala po natin, baka naman po ang tagal na nating dumadalo. Hindi pa po natin nabibigyan ng pansin. Ano ba ang vision ng church? Ano ba ang mission ng church? Ano ba ang goal ng church? Kaya po, hindi tayo makalakad ng diretso at hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kasi hindi po natin inaalam kung ano ang mission ng goal ng church. Okay, kapag tayo po ay nagbabiyahe, okay, bigyan ko po kayo ng example. Kapag tayo nagbabiyahe, kinakailangan meron tayong alam doon sa pupuntahan natin. Hoy, hello, okay? At kung hindi man meron tayong alam, ngayon sa panahon natin ngayon, madali nang malaman. Bakit? Magwe-waste lang po tayo, ituturo na sa atin ng waste yung pupuntahan natin. Ibig kong sabihin, kapag ka ang church na dinadaluhan natin, wala tayong nakikitang vision, wala tayong nakikitang mission, wala tayong nakikitang goal, saan patutungo ang church? Bakit po mahalaga ang vision and mission and goal sa loob ng church? Para alam po natin saan tayo dadalhin ng church na ito. Ano ba ang palatuntunan ng church na ito? Okay, yun po yung kahalagahan, bakit po tayo merong vision, meron tayong vision and mission and goal ng church. Okay, at ngayon po ay ito po yung isa sa ating goal. Okay, yan po sa 2 Timothy 2:2. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Yung po yung bagay na nakita natin, yung kapatid na ito na dumadalo, may potential siyang maging leader. Kailangan, meron po tayong discerning spirit. Meron po tayong discerning spirit. Nadi-discern natin na itong tao ito, na bagong dumadalo, meron siyang leadership. Meron siyang gift of leadership. Kailangan alam po natin yun. Okay, huwag po tayong tutulog-tulog tayo ng Panginoong Jesucristo nang tutulog-tulog sa loob ng church. Re-rebuking ka talaga ng Panginoon. Remember, yung time po na yun, sinama ng Panginoong Jesucristo sa pananalangin, yung kanyang mga apostol. At pagkatapos, iniwan ng Panginoong Jesucristo. Okay, at ang Panginoong Jesucristo, lumayo ng isang pukol at nanalangin. Pagkatapos bumalik siya, nakita niya yung kanyang mga alagad na iniwan, natutulog. Tapos gano'n naman ang ginawa niya, natutulog na naman. Tapos gano'n na rin ang ginawa niya, natutulog naman pagdating niya. Kaya nga nung pumunatong balik niya, nililok niya na yung kanyang mga alagad. Ano ba naman, hanggang ngayon ba naman natutulog pa kayo? Wala ba kayong tiyaga? Wala ba kayong panahon para magbigay na kahit isang oras man lang na manalangin? Hello! Napakahalaga ng prayer sa mga leader ng church. Yun po ang dapat hindi nawawala. Okay? So, yun po yung ating tinalakay at yan po yung ating susunod na pag-aaralan. Each one, teach one. So, yun po lang at magandang hapon sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng salita ng Diyos na ating narinig. Nawa ay makapagbukas sa atin ng kaliwanagan at kaalaman. Ano ba yung ating pinag-aaralan? Meron nga ba akong spirit of leadership? Alam po natin yun. Meron tayong spirit of leadership. Okay? Ang spirit of leadership
hindi po natin makukuha sa labas. Sa loob po ng church natin makikita na tayo po ay may potential na maging leader. At ang makakakita po niyan, yung mga leader mismo sa loob ng church. Kaya huwag kang mag-apura, kapatid, tandaan ko. Pag nasa loob ka ng church, huwag kang mag-apura, huwag kang magmadali doon sa gusto mong mangyari. Maghintay ka na i-reveal ng Diyos sa mga tagapanguna ng church kung anong ministeryo ang dapat mong nakahan. Okay, kasi po alam po nyo, si Timothy ay binigyan po ni Apostle Paul ng warning na ganyan. Sabi po ni Apostle Paul kay Timothy, huwag mo agad papatungan ng kamay. Huwag ka agad magpapatong ng kamay at bigyan sila ng ministeryo sa loob ng church. Baka dumating ang panahon, maging mayabang yan. Okay, ganun po lang. Okay, so tayo po ay manalangin sa Diyos. O dakilan namin Ama ng mga pangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito na ibinigay ko po sa amin. Thank you for revelation. Thank you po Panginoon sapagkat tunay na naitaas po ang iyong pangalan sa pamagitan po ng pag-deliver ng teaching po na ito ng iyong pong lingkod. Ikaw po ang nakita, ikaw ang nahayag, ikaw po ang naitaas, hindi po ako, kundi ikaw, aking Panginoon. Sapagkat tunay na ikaw ay walang katulad. Ikaw ang Diyos namin noon, ngayon po pakailangan. Ikaw ang nakakaalam kung sino po ang mga may potential na leader sa loob ng church at yun po ay i-reveal mo po lamang doon sa mga tagapanguna at naging overseer ng church o pastor ng church in the name of Jesus. Maraming pong salamat. Pagpalain mo po ang masalitaan aming pong narinig na nanggaling po sa inyo. Salamat po. Ito pong aming samad sa langit in the name of Jesus.